Ayaw ni Don Carlos na tumira si Annalyn sa bahay niya dahil nga sa kaagaw niya ito sa atensyon. Batid kasi niyang mahal na mahal niya itong si Annalyn at laging may idadahilan nga itong si Lynette para pumunta itong si RJ sa bahay niya. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para si Annalyn na nga mismo ang magsabi na hihiwalay at bubukod na siya ng tirahan at kay Lola na lang siya magstay. Ramdam naman ni Annalyn na ang kakaibang kilos nga nitong si Don Carlos. Ramdam din niya na hindi siya welcome sa kanyang bahay. Pagdating pa lang niya, hindi nakaayos ang mga kwarto na dapat sana niyang tutulugan, siya pa ang mag-aayos. At ngayong binuksan nga niya itong aircon, ang sabi nga nito ni Don Carlos na sira daw yung aircon, pero nung binuksan niya ay buhay naman pala ito at gumagana. Yun naman itong si Don Carlos ay talagang gumawa ng paraan. Yung ibanalita nga ni Annalyn na ayos pa ang aircon, ay agad nag-alibay itong si Carlos. At sinabihan niya si Annalyn na tinawag siya ng kanyang ina at bababa daw muna saglit dahil maiutos ito at bibili daw ng mga pillowcase. Ngunit ang totoo ay sinira niya ang aircon. Hinayaan niya itong naka-full volume para nga sumabog. Nagkunwari siyang walang alam habang kumakain. Siya pa ang unang tumakbo. At alam na alam niya na sa taas galing ang sunog dahil nga kagagawa niya talaga yun. Diyan lang talagang magkaroon ng sunog sa kwarto nitong si Annalyn. At nang sa ganun, wala nang ang option itong si Annalyn kundi umalis na lang muna doon sa bahay ng kanyang ina at ni Carlos dahil wala siyang magiging kwarto. At yun talaga ang target ni Carlos dahil ayaw niyang makasama sa isang bahay itong si Annalyn. Tala, nawalan nga ng option itong si Moira kundi kagatin ang alok ni Giselle na magsilbi at maging tagalinis sa Apex. Tinanggal ni Giselle ang tagalinis at pinapahinga niya ito ng 2 weeks with pay. Samantalang si Moira muna ang papalit sa kanyang pwesto. Dito nga bilang ganti ni Giselle ay papahirapan niya itong si Moira at gawin niyang katawa-tawa dahil deserve niya yun. At kulang pa nga daw yun sa lahat ng pahirap at kasalanan ni Moira na ginawa. Subukan niyang magmakaawa dito kay Doc RJ subalit hindi na nga siya umubra dito at sinabihan ni Doc RJ na kung siya daw ang tatanungin, mas gusto na lang niyang makita na nakakulong itong si Moira kaysa makitang naglilinis ng naturang ospital. Balik dahil sa ayaw na ayaw ni Moira ang tumira sa kulungan at mas gustuhin na lang niya na maglinis sa loob ng ospital. Kaya naman nagulat ang mga doktor doon. Napansin nga ito ni Doc Yula at ni Doc Joy. Tinanong siya kung bakit siya naglilinis sa ospital at bakit siya nagmamap ng sahig. Ngunit ang malitang si Moira ay sasagot lang na wala silang pakialam. At intindihin na lang ang kanilang mga gawain. Bilis ngang kumalat ang balitang iyon dahil nga natuklasan na ng lahat ang ganawa ni Moira na pangluloko sa mga tanyag. Kaya nangyari sa kanya iyon. Nakarating din ang balita sa kanyang anak na si Zoe. Kaya naman gulat na gulat itong si Zoe nang makita nga ang kanyang inang nagmamap ng sahig. Masakit sa kanya ang makita na ang ina ay nagdusa at naging tagalinis ng ospital na dapat ay nasa taas ito at hinahangaan ng mga tao doon sa Apex. Ngunit dahil sa gahaman siya at napakasama niya, natural lang ang karma sa kanyang ina. Umiiyak si Zoe habang nakatingin sa kanyang ina at sinabing hindi makatarungan at makatawang ginawa sa kanyang ina ng mga tanyag. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat upang matulungan ang kanyang ina. At ipinangako niya na kahit kailan hindi niya iiwan ang kanyang ina at siya ang magiging kakampi niya hanggang sa dulo. Subalit, binantaan siya ni Giselle na huwag siyang makialam sa kanyang ina kung hindi ay pati siya ipakukulong nitong si Giselle. Ang totoo kasi ay hindi tutupad si Giselle sa pangako niya kay Moira na palinisin na lang ng ospital.
Tuloy pa rin ang plano ni Giselle na ipapakulong nga itong si Moira.